Let us open our Bible on Psalms 119, verse 98 to 100. Praise the Lord. Thou, through thy commandments, hast made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. I understand more than the ancients, because I keep thy precepts. Yes. So, dito natin intindihan na through thy commandments has made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. So habang nandito tayo sa sanglibutang ito, do not expect that the tempter, Satan, the devil, will stop tempting us, will stop seducing us, will stop to snare us, no? Ayaw gyud pag huna-huna nga maputol na. They are ever with us habang nandito pa tayo sa mundo. But there is a solution. Sinabi dito, thou through thy commandments has made me wiser than mine enemies. So yung commandments ng ating Panginoong Diyos, sa pamagitan nila ay maging wiser tayo sa mga tukso, sa kapangyarihan ng kadiliman ng dyablo. Tingnan mo si Lord Jesus Christ, paano pinakita ni Lord Jesus Christ yung kanyang modelo na ipinakita niya sa atin, yung tinukso siya 3 times. Di ba? Puro salita ng Diyos ang kanyang naging sanggalang or naging paraan para hindi siya mahulog sa pagkakasala or mabibiktima ng masamang espiritu. Laging sinasabi niya, it is written, thou shalt not, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word of the proceeded out of the mouth of God. Puro it is written. Ano yung it is written? The scripture, the commandments of God. So, maging wiser tayo kaysa sa kaaway. Pag sinabing wiser ka, hindi ka kaya linlangin, hindi ka kaya i-deceive, hindi ka kaya iliko sa masamang direksyon. Hindi niya kaya. Kaya napakahalaga yung commandments ng Diyos sa buhay natin. Wiser ka kaysa sa mga kaaway na magpakailan pa man, never cease sa buhay natin. Kakambal na yan sa buhay natin. So kung kakambal natin ang tukso sa sanglibutang ito led by Satan, kakambal din natin dapat ang commandments ng Diyos na hindi pwedeng mahiwalay sa isip, sa puso, sa paningin, sa pakinig ng buhay natin para anumang anytime man aatake ang masamang espiritu, wiser pa rin tayo sa Kanya. Praise the Lord. Panghinaan man tayo ng masamang espiritu, wiser pa rin tayo sa Kanya. Anumang mga pamamaraan ng masamang espiritu, para tayo i-discourage, para tayo panghinaan, para tayo ibalik kahit naman sa kasalanan, wiser pa rin tayo. Dahil sa commandments ng ating Panginoong Diyos. Alam mo, yung pamamaraan ng masamang espiritu, ituro sa iyo yung maling daan, maling direksyon. Ang baga pa, falsehood, no? Basahin natin yan. Psalms 119 verse 104. Praise the Lord. Through thy precepts I get understanding, therefore I hate every false way. O, di ba? Through thy precepts I get understanding, therefore I hate every false way. Na di-deny mo na kaagad yung false way, na avoid mo yung false way, na re-resist mo yung false way, hindi mo kayang gawin sa buhay mo kasi yung precepts ng Diyos nagbigay sa iyo ng understanding. Pag sinabing understanding, never ka talaga mahulog sa paggawa ng kasamaan o kasalanan. Kasi may understanding ka eh. To depart from evil, that is understanding. Hindi ka kayang ihalo, hindi ka kayang
isama sa kasamaan. Yung second verse kanina, I have more understanding than all my teachers. Bakit? Marami kasing mga nagtuturo, hindi naman sinusunod ang tinuturo. O di ba? Anong sabi ni Paul? I put my body under subjection, lest I shall be a castaway. Kami na mga preachers, kami na mga teachers sa Word of God, baka mas matalino pa kayo kaysa amin. If kami na nagtuturo, hindi ginagawa ang tinuturo. Pero kayo na nakikinig lang, pero sinusunod ninyo, mangyari nga, mas wiser pa kayo kaysa teachers ninyo. Kami dapat, hindi pwede ganun, na hayaan na lang namin na magturo, mag-preach na mag-preach. Kami pala, hindi pala sumusunod. Mas mapalad pa kayo na nakikinig, na sumusunod naman. So dapat tayong lahat sumusunod. Praise the Lord. Para tayong lahat wiser than our enemies. For thy testimonies are my meditation. Testimonies. Yung tinuturo, yung pinipreach na testimonies ng Diyos, minimeditate mo yan. Kung careless kami na nagtuturo, nag-handle ng Word of God, anong careless? Turo lang ng turo, hindi naman isinasa isip, hindi naman isinasa puso, hindi naman ginagawa. Kayo na nakikinig dyan, minimeditate ninyo yung pinipreach namin, minimeditate ninyo yung tiniteach dyan sa inyo during mga Sunday schools, nagagawa ninyo. Tapos yung nagtiteach, kami na nagpipreach, careless kami, hindi namin isinasa isip, sinasa puso. Pag isinasa isip, sinasa puso, you meditate. Dapat tayong lahat, hearer ka man, preacher ka man, teacher ka man, meditate the testimonies of the Lord. Praise the Lord. I understand more than the ancients. Sino itong ancients na ito? Yung mga nahulog sa baha sa panahon ni Noah. Yung nahulog sa Sodom and Gomorrah. Sino pa ang mga ancients na ito? Yung mga karaan na kayo. Si Adam at saka si Eva. Yung mga nag-disobey sa Diyos na mga unang tao. Huwag natin silang gayahin. Kung napahamak man sila, kailangan we must have I understand more than the ancients. Bakit? If they didn't keep His precepts, you must keep His precepts. Praise the Lord. Kaya kung binigyan tayo ng new beginning ng Diyos, do not repeat the mistakes you have done before. Kung ano yung nagawa natin ng mga mistakes noon, binigyan na tayo ng Diyos ng bagong panimulain, huwag na natin yun gawin, yung mga mistakes na yan. So, yung mga ancients na hinatulan ng Diyos because they didn't keep His precepts, ay huwag natin silang gayahin. I-meditate natin yan, na huwag natin silang gayahin. Ano natin yun? Tandaan natin yun, na huwag nating tularan. Kaya, ganun, piliin natin ang dapat, di ba yung parable dito na ang kingdom of God is like a fisherman, para mangingisda. Kumuha ng net, sumakay ng bangka, pumunta doon sa laot, hinulog yung net. Paghulog ng net, binira, balik doon sa baybay, kinuha yung net, niladlad, may isda, may basura. So ang ginagawa, yung basura, itapon, yung isda, ilagay sa yung bang planggana. Ganon din sa buhay natin, ang Bible, ganon din. Maraming basura dito na mga disobedient na dapat nating ibasura. Itapon natin yun. Yung mga isda dito na pakinabangan natin ng magandang halimbawa na sumunod at naligtas sila at pinagpala ng Diyos at sinamahan ng Diyos sa buhay nila. Yun ang i-keep natin. Yun ang ating isave. Yun ang ating ilagay sa isip, sa puso. Yun ang ating tularan. Kasi kapaki-pakinabang sila. Basahin natin. Psalms 119 verse 30. Praise the Lord. I have chosen the way of truth. Thy judgments have I laid before me. Yan. Pinili ko ang daan ng katotohanan
ang mga kahatulan aking inilagay sa aking harapan. Yan, pakinabang yun. Yung way of truth, yun ang piliin natin. Yun talagang maghahatid sa atin sa kalayaan ng mula sa kasalanan, mula sa kamalian, mula sa karumihan. Laya na tayo free na tayo by the truth of God. So yun ang piliin natin lagi gawin. At yung mga kahatulan niya, yun ang ilagay natin sa harap natin. Huwag nating ipikit ang ating mga mata sa kanyang mga kahatulan. Pag nakita natin ginawa nila, napahamak sila, tingnan mo ng gusto na huwag mong gayahin. Pag nakita natin na naligtas sila dahil ito ang ginawa nila, yun ang ating sundin. Yun ang judgments ng Diyos, na huwag nating ipikit ang ating mga mata sa mga aral na mga kahatulan ng Diyos na ginawa niya sa langit, ginawa niya dito sa lupa. Alam mo naman yung mga nagmamataas, binabagsak ng Diyos. Bakit ka magmamataas? Alam mo naman na ang nagpapakumbaba, tinataas ng Diyos. Bakit hindi ka marunong magpakumbaba? Ganun lang yan. Praise the Lord. So, kinakailangan talaga natin ilagay yung kahatulan ng Diyos sa harapan natin at piliin natin yung kapakipakinabang, itapon natin yung mga basura sa mundo, sa ating natutunan sa banal na salita ng Diyos. Alam mo bakit kailangan natin laging by the Word of God, by the statutes, by the commandments of God, yan ang maglinis sa atin. Kasi mayroong ipapagawa ang Diyos sa buhay natin. Meron siyang ipapagawa sa atin. Dapat ready tayo lahat ng panahon. Praise the Lord. Para tayong mga sundalo ng Israel, alam mo, sundalo ng Israel, isa yan na hinahangaan ng mundo. Pag mag-alarm na gani yan, alam na nila saan sila pupunta. Alam na nila kung anong designation sila. Alam nila lahat. Yung mga piloto, alam na nila anong number ng jet, fighter jet. Yung mga ground forces, alam na nila saan sila designated. Pag alarm yan, alam na nila paano isuot yung kanilang uniform at paano dalhin yung mga baril nila. Ganon din sa buhay natin. Dahil sa banal na salita ng Diyos, ito yung nagbigay sa atin ng purity. Ito yung nagbigay sa atin ng sanctification. Gagamitin tayo ng Diyos. So, ihanda natin itong katawan na ito for His use. Praise the Lord. Basahin natin. 2 Timothy 3:17. Praise the Lord. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Yes. Yan ang magiging natin, direksyon. Para ang tao ng Diyos, we are people of God, maging sakdal, thoroughly furnished. Pag sinabing thoroughly furnished, talagang complete unto all good works. No? Para tayo gagawa ng good works. Puro na good works yung ating mga gawa. Wala na talagang halong bad works. Basa pa. Ephesians 2 verse 10. Praise the Lord. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Yan. Yung pag-mold ng Diyos sa buhay natin, yung pag-umol ba sa Diyos sa atin. Alam mo, kagabi may nag-chat sa akin. Dati itong membro natin na minsan nahiwalay sa asawa. Nahiwalay sa asawa, pagkatapos, nung nahiwalay sa asawa, may live-in. So napariwara yung buhay niya. Nung namatay na yung asawa niya na pinakasalan niya, nag-chat sa akin, Pastor Chit, meron bang simbahan tayo sa Opol? Trabaho man siya sa Cagayan. Sabi ko, gusto mong magpunta doon? O gusto kong magsimba doon? Hindi ko alam ano ang niya, thought niya ba? Itinanong ko siya, meron ka ba bang kalibin hanggang ngayon? Meron, nandito pa.
Dalhin mo yan kay Lord Jesus. Anyway, balo ka naman. Pwede ka nang magpakasal. Dalhin mo yan kay Lord Jesus. Sabi niya, hindi man magsama, pastor, kasi manindigan siya sa ganitong reliyon. Bakit? Habang meron ka pang kalayaan, kung hindi mo yan madala kay Lord Jesus Christ, anong silbi na mag-isa kayo, manatili kang may live-in? Live-in sin man tawag niyan. Pag meron kang ka-live-in, live-in sin. Padesisyonin mo siya. Dalhin mo yan kay Lord Jesus. Hindi pwede na hindi kayo one spirit. Obligasyon mo yan, dalhin mo yan kay Lord Jesus Christ. Dalhin mo talaga yan. Baka masyado kang lax. Wala kang concern sa kaluluwa niya. Wala kang concern sa kanyang future, sa pamilya niyo. Wala kang balak. Kaya hindi mo ginagawa ang dapat mong gawin. Yun na. Testimony na siya na aksidente daw siya. Masakit yung ganito niya, ganyan. In-advisean ko siya. Sabi ko, huwag mo nang tagalan. Punta ka na doon sa Opol para makasimba ka doon. Pakumbaba ka, dalhin mo yung kalibin mo. Maya-maya, nag-chat sa akin, Pastor, pag human na itong istorya, tingala man ko, kanang musigda ko, mubangon ko, sakit man kayo ang akong side by side nga kilid tungkol sa akong pagka-aksidente. Akong gitistingan, Pastor, nawala naman tanan. After na ito, nag-converse. Ugma, mus palit na kong pantalon nga pangsimba, sabi niya. Tsaka, danihon na nako ni. Di ba? Paraan lang yan. Ng Diyos, pinalo ka para paalala sa iyo. Nakipag-converse ka sa servant of God, ginamit yung servant of God, magbigay sa iyo ng order ng Diyos para sumunod ka sa Diyos. O ngayon, nagkaroon ka ng thought ngayon na lalapit ka sa Kanya, di ba? Gitouch ka ng Diyos. Huwag ka nang tagal-tagal. Bilisan mo na habang pinakita ni Jesus sa iyo ang awa niya sa buhay mo. Praise the Lord. Kaya balik ni Jesus yung gift of vision mo. Isa yan na ginamit ng Diyos sa vision. Nung nag-pray ako kay Yap Iping, marami yun sila ginamit ni Jesus. Parang CCTV yung mga visionary na ginamit ni Jesus. Lahat ng anghel pinakita. Ito yung visionary, pastor. Ito yung nakita ko. Yun namang isa, pastor. Ito yung iba-ibang anghel ba? Kita na kayo ng CCTV. Hindi mo pwede na isang anghel lang lagyan mo. Doon, dito, sa likod, sa harap, sa gilid. Para ibalik ni Jesus yung gift of vision mo, magkamit ka sa ministry kung saan ka kongregasyon dalhin ni Lord Jesus. Praise the Lord. Ganon ka-importante. Tayo mga anak ng Diyos. Workmanship tayo ng Diyos. Created tayo diyan kay Jesus Christ unto good works. Sa mabubuting gawain, sa mabubuting ministry, which God hath before ordained that we should walk in them. No? Para bagang plano na ng Diyos na diyan tayo lalakad. Ngayon, paano ito, Pastor Chit? Meron tayong mga tinatawag na superior sa buhay natin. Kung nagtatrabaho ka sa isang project, siyempre superior yung engineer, superior yung owner, superior, yung may mga nakakataas pa sa atin. Paano natin emerge ang Word of God sa ating pamumuhay? Simple lang. Sumunod ka sa nakakataas sa iyo. Pero kondisyon, pag ikaw naman ay utusan gagawa ng masama, ay huwag kang sumunod. Hindi ibig sabihin na salita ng Diyos, sumunod kayo sa mga nakakataas sa iyo. Tapos, utusan ka magbili ng syuktong, utusan ka magbili ng syabo, lang ang susunod ka, mag-refuse ka. Kung tayo magpasakop sa lahat na naman nakakataas sa atin, sumunod tayo sa kanila. But, ang direksyon ng pagsunod natin sa kanila, isang direksyon lang, good work lang. Basahin natin yan. Titus 3:1. Praise the Lord. Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work,
Yes. Tandaan natin yan. Kailangan talaga magpasakop din tayo sa mga nakakataas sa atin, government man, employer man, superior man sa atin. Kung meron kang tinrabahoan, meron pang manager higit sa iyo, meron pang supervisor higit sa iyo, kung hindi ka pa nandoon sa level, magpasakop ka sa kanila. Pero, good work. Mabuti lang. Huwag ka nang sumunod sa order nila kung masama. Praise the Lord. O, tingnan mo si Shadrach, Meshach, Abednego, inutusan ng hari, sasamba sa Diyos-Diyosan. Di ba hindi sila sumunod? Hindi talaga. O, ano pa, utos ng hari sa panahon ni Daniel, huminto ka mag-pray. Kalimutan mo na yung Diyos mo within 30 days. Di ba hindi siya sumunod? Mga superior nila yon. So, ganun din sa buhay natin. Kailangan sanctified tayo lagi. Hindi lang panahon magsimba, sanctified tayo. Pagtrabaho, wala na. Careless ka na, hindi mo namin. Alam mo tayo, kailangan natin i-maintain yung mabuting gawa. Huwag na tayong maalis dyan para ang Diyos hindi aalis sa atin. Praise the Lord. Basahin natin. Titus 3:8. Praise the Lord. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Yan. Ito ay good, hindi masama, at profitable, pakinabang. Ibig sabihin yan, hindi ka mapapasama, hindi ka pa mapapahamak, hindi ka pa maging alaot. Ikabubuti mo at profitable, kung sa Bisaya pa, ganansyado ka. Ibig sabihin yan, hindi ka dihado. Hindi, nandyan yung favor ng Diyos sa buhay mo. Blessings ng Diyos sa buhay mo. Nandyan lahat. Bakit? Anong importante? Maintain good works. Hindi naman yung sasakyan. Kapag hindi mo na-maintain yan, baka kita na kayo ng mga latest na sasakyan na kinakarga dyan sa towing. Uy, latest man to, murag pa man to 5 years nga sakyanan. Kabalo ba yata mo tanaw og kanang latest nga year 2018, 2016 o 2020. Anong gitowing naman na, gisakay naman na og towing? Di naman. Naking ang makina. Paano? Walang maintenance. Walang change oil. Hindi tinitingnan ang level ng oil. Wala. Kahit kalahati na yung level ng oil, biyahe ng malalayo na alam mo naman yung oil, pag gumaganon yung sasakyan, lahat ng oil mag-atras yan. So, mahirapan siya mag-lubricate doon sa number 1, number 2 na piston na nasa unahan. Wala ng lubricant, wala. Mag-init yan, mag-friction yan, magkaroon yan ng mga metal sludge, magbara yan ngayon. Pagbara yan, damay na lahat. Knacking na yun. Bagong-bago. Tayo, we have to maintain, praise the Lord, our spirituality. Kaya, malimit kung from time to time chine-check yung makina. Kahit luma yung sasakyan na yan, 2013, yung Sorrento, lagi kong chine-check. Level ng, bago lang ako nagdagdag ng yung coolant. Kasi meron siyang indicator, full low. Nagbaba pa sa low. Di, bili ka ng coolant, i-full mo muna. Tingin na naman ako ng oil. Uy, 3/4. Kulang ng 1/4. Pag hindi ko ito dinagdagan, baka hindi ko mapansin, mag-half ito, delikado. Di-order ako sa online. Pagdating, buhos. Pag full, okay, stop. Check na naman ako sa Delica, dipstick. Yung, kulang konti, doon ko dinagdag. Kailangan natin i-maintain. Lalot na tayo. Kailangan natin i-maintain yung good works para ready tayo, paggamitin tayo ng Diyos, maka-endure tayo. Praise the Lord. Basahin pa natin, Titus 3:14. Praise the Lord. And let ours also learn to maintain good works for necessary uses,
that they be not unfruitful. Yan, isa na magbara yung ating spirituality na hindi tayo maging fruitful. Alam mo yung fruitful? Tayo na nagtatanim ng mga tanim, masaya-baya tayo pag nagbunga yung tinatanim natin at makain natin. Ganon din ang Diyos. Masaya siya pag namumunga tayo ng mabubuting gawa dahil ang Diyos nabubusog sa ating mga bunga. Satisfied siya, happy siya. Isa dyan na magbara yung fruitfulness natin, yung tinatawag na wala kang maintenance. Kulang ka sa prayer, kulang ka sa meditation, kulang ka sa pag-check sa buhay mo, kulang ka sa awareness, kulang ka sa pagka-watchful and prayerful, hindi mo na alam, babad ka na doon sa pornography, hindi mo alam, babad ka na doon sa mga pagsisira ng kapwa mo, hindi mo alam na meron ka ng tinitingnan na ibang babae o ibang lalaki, hindi mo alam, wala ka ng takot sa Panginoong Diyos, madali ka nang maggalit, madali lang mahulog yung temperance mo. Kulang ng kulang ng check-up, kulang ng maintenance. Kailangan tayo ng maintenance. Praise the Lord. Check lagi ang level ng ating faith. Kung hindi ba mapulaan ni Jesus yung sinabi niya sa mga disciples, "Oh, men of little faith, how is it you are so fearful?" Pag natatakot ka sa hinaharap mo sa challenges, kulang ka ng faith. So level up, fill up, praise the Lord. Maintain yan. Encourage. Pwede ba natin i-encourage yung sarili natin? Yes. Katulad niyan, ikaw na ang pastor doon. Katulad ko sa buhay ko, ako na ang pinadala doon ni Lord Jesus, inutusan ni Pastor Samuel Gabre. So, malayo na ako kay pastor. Malayo na ako sa simbahan. Malayo na ako sa simba doon. Ako na doon. So, para hindi ako mag-deteriorate, hindi ako tinatawag na drifting away, maanod na ako sa balik sa kamunduhan, kasalanan, mawala na ako sa kabanalan, I have to strengthen myself. Si David nandyan, versikulo, and David strengthened himself, and David encouraged himself. Praise the Lord. So, we need to maintain, it is our responsibility to maintain our spiritual condition. Maintain talaga natin yan. Pray, meditate sa Word of God, encourage yourself, basa ka sa mga characters dito sa Bible, mga nagwagi sa mga pagsubok, gayahin mo sila. Tingnan mo sila, mark the perfect man para gayahin natin. So, napaka-importante. Ito yung magbibigay sa atin ng liwanag para hindi tayo maging unfruitful. Kailangan talaga, let ours also learn to maintain good works for necessary uses. Hindi lang theirs, hindi lang sila, hindi lang kayo. Huwag mong kaligtaan, ours. Tayo rin. Praise the Lord. Hindi pwede na turo ka ng turo sa iba, turo ka ng turo sa iba. Hindi mo napapansin sa katuturo mo. Yung kamay mo, mas marami pang nakaturo sa iyo. Isa lang sa kanila, sa iyo, 3. O ibig sabihin yan, ours, sinabi dito, let ours also learn to maintain good works for necessary uses that they be not unfruitful. Para magbunga pa tayo ng husto. Praise the Lord. Psalms 119 verse 105, pakibasa po. Praise the Lord. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayan. Daling araw ata yun. Habang natutulog ako, naririnig akong dito sa gilid ng aming kwarto. Parang tubig na umaagas. Sabi ko, may naliligo ba? Wala naman siguro. Meron pa bang nagpupo? Wala naman siguro. Pinapakinggan namin ng misis ko. Shhh, ganun ba? Iko, bakit hindi man siya nag-slow down?
Baka tubig ito na napabayaan, na napuno ba yung tangke, kaya umaagas, o kaya kahit madilim, nagsikap akong lumabas. Gumamit lang ako ng flashlight ng cellphone ko para makalabas. Yung ano dyan, gate bulb natin, sinara ko na lang muna. Baka may nakaligtaan. Hiya naman ako kay Brad Rico pukawin kasi minsan di rin nakakatulog ito. Kung nakatulog yun, pukawin mo, baka hindi na yan makabalik. Yun namang nasa banghouse, ang layo naman nila. Makakahiya naman din. Ganon din si Gigi, parang wala nang sasaw sa kwarto nila, tulog na sila lahat. So I need light to lighten my path, to do some necessary move para hindi naman masayang yung tubig kung sakali lang na merong nag-agas doon na kailangan saraduhan. So yung Word of God sa buhay natin, marami tayong magagawa. Gamitin natin yan. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan lagi ang dala-dala natin lagi saan tayo pupunta para maliwanag yung ating landas na tinatahak magpakailan pa man, makapunta tayo, makabalik tayo, hindi tayo narumihan, hindi tayo natukso sa paggawa ng kasamaan, preserve tayo, sustain tayo in preparation for good works. Kasi maya-maya, like us, sabihin na, Pastor, pwede ka mag-pray sa akin online lang, yung distance? O, hindi ako handa. How can God use me? Pastor, meron ditong emergency, punta ka dito. Kung hindi ako handa, how can God use me? So kayo rin. Ano ipapagawa ng Diyos sa inyo? We have different offices in the work of the ministry, but you are so important as well. So kung handa tayong lahat, para ano may ipagawa ng Diyos sa atin na mabuti, kaagad-agad magagawa natin, available tayo. Amen? Praise the Lord. Last verse. James 1:25. Praise the Lord. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Yan. Patuloy kang tumitingin sa sakdal na batas ng kalayaan, nagpatuloy ka dyan, hindi ka malimutin na tagapagpakinig, subalit ikaw ay tagapaggawa ng mga pinapagawa, ang taong ito maging mapalad sa kanyang mga gawa. Pag sinabing you will be blessed in your deed, no? Yung mga gawa mo, blessed ka, magpa-prosper ka. No? Hindi ka nahihirapan sa buhay mo, sa paglilingkod sa Diyos, useful ka, fruitful ka. Kaya napaka-importante yung commandments ng Diyos. Lagi natin itong isa-isip, isa-puso at gawin para maging wiser tayo kaysa sa mga kaaway natin. We have more understanding than all our teachers na hindi nagsunod. For thy testimonies are our meditation. Paano? Nagturo sila, hindi naman nila mini-meditate. Basta turo lang ng turo, walang paki mag-meditate. Huwag natin gayahin sila. I understand more than the ancients because they are disobedient, or they were disobedient because I keep their precepts. Huwag natin silang gayahin. Gayahin natin yung mga masunurin. Kaya to God be the glory. Pasalamat tayo sa Diyos. Maintenance is a must for all of us. How? Good works. Maintain tayo sa good works. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.